Hello guys! Welcome muli sa aking garahe. Sa episode natin ngayon, tayo ay mag-i-install ng catch can. Yan. Pero bago natin install ito, no, kung first time niyo sa aking channel, pakisuyo na mag-subscribe muna kayo para marami pa kayong matutuhang mga DIY projects sa inyong mga sasakyan. Yun. Una di tayo magaling. Ito mga tools na kailangan natin. Pag-uusapan natin ngayon, siyempre, turo sa mga... Ngayon nandito tayo ngayon sa engine bay ng aking Montero. Dito ko i-install yung oil catch can natin. So yung oil catch can, ang purpose niyan ay mag-catch, mag-filter ng excess oil na nanggagaling sa engine natin. Kaya paliwanag ko muna sa inyo kung paano yung sistema, kung bakit kailangan natin ng oil catch can. Ngayon, merong dalawang klaseng makina, di ba? Kung ang sasakyan ninyo ay gas, kung sedan yan, mga CRV o etc., gas yung engine ninyo, kailangan nyo rin ng oil catch can. Lalo na kung diesel, yan, kailangan nyo rin ng oil catch can. So, ano ba ang trabaho ng engine natin, kung bakit kailangan pa natin ng oil catch can? Hindi ini-install ito ng mga manufacturer. Ngayon, kapag binuksan nyo ang makina kasi, di ba? Pag naka-idle lang makina, yung mga piston niyan sa loob gumagalaw, di ba? Meron diyang combustion process na tinatawag. So nagkakaroon ng combustion pressure, Yung pressure na 'yon, yung pressure na 'yon, yung build up na 'yon ng pressure na 'yon, merong air doon. Ang problema, may kasama yung oil. So pressurized air siya na merong oil. Yan. Kaya kadalasan sa crankcase ng engine, tulad nito sa crankcase ng Montero Sports, meron siyang breather. Yan. Ito yung breather niya, Yung iba may PCV, sa mga gasoline station. Yung iba, yung mga gas engines may PCV, may breather din, Pero dito sa diesel engine, makita nyo, ito yung breather niya. Yan. Bakit? Para saan ba yan? Yung pressurized air na yon, dahil dun sa piston na gumagana, merong minsan mga leakage, oil leakage dyan, tinatawag na blow-by. Yun yung nag-create ng pressure dyan sa system. Yung pressurized air na yon, kailangan lumabas. Nasa loob lang yun ng system, na may oil. Nasa loob lang yun ng system. So, ang ginagawa ng mga engineers, kumuha sila ng breather, tinatawag. Ito yung breather ng Montero Sports, Lahat ng engine, merong breather. May turbo man ng engine nyo, wala. Yan. So, itong breather na to, yung pressurized air, yung air na may oil, dito lalabas yan. Papasok ngayon dito sa air intake nyo sa turbo, Kaya mapapansin niyo minsan yung turbo merong oil, di ba? At kung papansinin niyo yan, yung turbo merong pipe, may hose yan papuntang intercooler. Yung intercooler papunta naman dito sa intake manifold. Yan. Yun yung sistema niyan. Kaya nung naglinis tayo, kung napanood niyo yung intercooler cleaning video ko, may mga oil sa intercooler dahil dun sa prosesong yon. At nakita rin niyo dito sa paglinis natin ng intake manifold, kung napanood niyo yung video ko sa paglilinis ng throttle body, intake manifold, ako ng EGR, diba nakita niyo na puro soot siya, puro gunk, puro carbon deposit, dahil din yan doon sa oil na lumabas sa ating makina. Yan. Kaya kung i-install na natin yan ng oil catch can sa gitna, tatanggalin natin to, i-connect natin tong hose na to dito, at yung outlet naman dito, matatrap dito yung excess oil. So yun yung trabaho ng oil catch can. Yan. Kaya paminsan-minsan, kapag luma na yung sasakyan, luma na yung sasakyan o masyadong gamit yung sasakyan, 100,000 kilometers na tinakbo, baka napapansin niyo pagka nag-check kayo ng engine, ng dipstick, ng engine oil niyo, saan napupunta yung oil, pababa na pa ba ang ginagawa niyo? Magta-top up ngayon kayo. Kasi nawawala yung oil, di ba? Bumababa yung level ng oil. Bakit? Kasi habang tumatagal ang engine, yung blow-by dumadami, pressurized air dumadami.
Kaya lumalabas lahat yan dito sa breather. Yan. Doon nagkakaroon ng oil, yung mga parts na yan. No? Kaya papansin nyo, bakit nawawala yung engine oil ko? Doon napupunta yun. Yan. Pero wala namang leakage doon sa baba. No? Nawawala yung oil. Doon kasi napupunta yun. Yan. Okay? So, sa diesel engine, no, malaki ang breather niyan. Malaki, mga 13 to 15 millimeters ang butas. Sa mga gasoline engine naman, usually maliit lang, no? Maliit lang. Kaya itong nabili nating catch can, meron siyang mga outlet na medyo malaki, no? Paliwanag ko sa inyo mamaya 'yan. So hindi naman masyadong complicated ang ang pag-install ng catch can. Hanapin niyo lang yung breather ng inyong makina o PCV ng inyong makina. Tingnan niyo kung saan nakakabit, no? Kung nakakabit ito, minsan yung ibang engine nakakabit na direkta sa intake manifold. So titingnan niyo mabuti Yan. Yun lang naman ang titingnan niyo. Pero dito kasi dadaan siya sa turbo, tapos sa turbo dadaan siya ng intercooler, then dadaan siya dito sa intake manifold, pasok sa combustion chamber, masusunog siya, then exhaust. Yun ang sistema niya, no? Yan. Kaya hanapin niyo yung breather ng inyong sasakyan, yun yung tatanggalin niyo, o yun yung ikakabit niyo sa oil catch can. So ang problema dito sa oil catch can, kadalasan yung paglalagyan niyo sa engine bay, Yan, mamaya papaliwanag ko rin sa inyo yan. Okay? So guys, ito yung mga kailangan natin. Siyempre, kailangan natin ng oil catch can, no? Ang brand na ito ay Grady, no? Yan. Grady. Yan. Madamot yan. So binili ko to online, no? Mura lang yan. Pero maraming brand sa market kung anong gusto nyong oil catch can. Pero syempre, ipili rin kayo na angkop sa inyong sasakyan. So sabihin ko sa inyo yung pros and cons ng oil catch can na ito, Yung pros muna. Yung pros niya, maganda yung make niya, no? Aluminum ata ito. Magandang metal siya. So pang heavy duty. So makita nyo, meron din siyang hose dito para malaman nyo kung anong level na yung oil, di ba? Maganda yan. Ito yung drain pan, no? So yung ibang catch can kasi kailangan tanggalin mo yung whole body para ma-drain mo. Ito, may drain pan na. Okay? Bubuksan mo lang yan, madi-drain na siya. Tapos, ito yung bracket niya. Nilagay ko na siya, para ready na tayo mag-install mamaya. Yan. Tapos, makita nyo, accessory siya, itong mga inlet na screws, mga bolts niya. Dalawang klase, Yan. Pros yan. Bakit? Kasi itong isa, kung makikita ninyo, itong isa, maliit, Yan. About 8 mm lang ata to o 9 mm. Ito 15. Yan. Usually, ito ang ginagamit sa mga diesel engine, Malaki kasi yung breather niya. Yung hose na ginagamit. Ganyan. Ito, kadalasan sa mga gasolina. Yan. Napaka-importante na ito, Huwag niyong kakaligtan ito. Huwag kayong gagamit ng ganito kaliit na butas kung ang sasakyan nyo ay diesel, masasakal yung makina nyo, bababa yung RPM nyo. At low power yon. At kung hindi lang low power, pagka talagang masira yung makina nyo, baka mag-check engine pa yung makina nyo at baka kumatok pa, Kaya kailangan, kung diesel ang engine nyo, itong gagamitin nyo, malaki ang butas. So, isa sa mga pros yan ng oil catch can na to. Dalawa yung inlet na port niya, na pwede kayo mamili. Yan. Dinikit ko lang ito. Yan. So, cons naman niya, yung mga disadvantage naman niya, lang siya. Ito yung gasket niya. Yung gasket niya ay para papel lang, Hindi siya talaga goma, Kaya dito sa taas, okay lang yan na ito gamitin ko kasi hindi naman napupuno yung itaas. So, dodoblehin ko na lang. Pero yung sa baba, nilagyan ko ng silicone, ng RTV gasket maker, high temp yan, high temperature. Hindi ko na tinanggal to para makita ninyo, kailangan ko rin kuskusin niya, kaya lang hindi ko na tinanggal para makita ninyo na nilagyan ko siya ng silicone. So hindi ko na siya ginilagyan ng gasket na papel, yan ang nilagay ko. Yan, siguradong hindi na yan magli-leak, Tsaka itong mga bolt niya, nilagyan ko rin ng mga teflon, tsaka ito.
Yan, para hindi siya siguradong hindi siya magli-leak, ano. Ang isa pang cons na napansin ko dito, yan, masyado siyang magkatabi siya, magkadikit. Yung iba kasi yung outlet niya nasa taas, no? Yung ibang catch can, yung inlet nasa baba, yung outlet nasa taas. Mas maganda 'yon, 'di ba? Kasi inlet, yung hangin pumapasok, hindi agad mahihigop ng isa. Pero ito kasi sobrang dikit siya. Akala ko kasi nung binili ko to, meron siyang division, meron siyang filter, wala pala. So, ginawa ko, nilagyan ko rin ng silicone nito. Yung iba, ginagawa nila, nalagyan nila ng tubo, ng hose dito. Hindi ko na ginawa yon kasi ano rin naman yan, babagsak rin naman yung oil sa baba kapag pumasok yung hangin, no? Hindi man agad-agad mahihigop ng turbo yan ng ating sasakyan, okay? So, meron siyang mga clamp, no? Ito yung mga clamp niya. Ayan. Pero siguro dalawa lang gagamitin natin dyan kasi itong hose na ito na binili ko, no? Hindi ito yung hose, ha. Pag binili nyo itong oil catch can, hindi ito ang hose na kasama. Binili ko pa to separately. Wag nyo gagamitin yung plastic na hose, no? Yung transparent na kasama na ito. Wag, no? Masusunog lang yun, ano? Sa init ng makina, hindi niya kakayanin yun. Kaya mas maganda, bili kayo ng flexible hose. Yan, flexible hose ang tawag dito. Ito yung ginagamit talaga sa mga makina. Yan. So, yan ang kasya dito. Yan. Kakabit natin yan mamaya. So, hindi ko na siguro kailangan itong mga clamp kasi kapag kinabit natin ito, sobrang higpit na yan. No? Kapag nilagyan pa natin ng clamp, baka mabumiyak na to. Baka mabiyak na, no? Yan. So, kailangan na natin ng mga Allen wrench, ng flyer, ng 10mm na wrench. Itong cutter, pang-cut natin dito, no? Mamaya. At itong steel wool, lalagyan natin sa loob, no? Natin sa loob yan, ganito, yan. Yan ang itsura niya. So, for now, lalagyan ko muna siya. Siguro balikan ko to mga after 2 months. Tingnan ko kung ano itsura niya, kung kailangan pa bang tanggalin yan o hindi. Okay? So, babalitaan ko kayo dyan kapag naggawa ko ng another video, no? So, basically, yan lang kailangan natin para makapag-install tayo ng oil catch can sa ating sasakyan. So, yun lang lagi yung titignan, ano? Yung engine, anong klaseng engine meron kayo. Kapag gasoline, no? Itong gamitin niyo. Yan. Yung maliit na butas. Kapag diesel naman, yung malaking butas, yung ganyan, no? Malalaman nyo kapag nasasakal yung inyong sasakyan kung yung RPM ng sasakyan ninyo ay bumababa, no? Pag naka-idle, yan, usually mga nasa 900, 800 ang revolution yan per minute, no? Kapag bumaba yun, ibig sabihin nasasakal yung makina. Okay? So yun lang alalahanin yung kapag mag-install kayo ng oil catch can. Pero actually, recommended ng mga expert ng oil catch can na magkabit kayo kasi nga hindi masyadong dudumi yung inyong makina at nakakatch ng oil catch can yung mga excess oil. So ikabit na natin. So guys, ito yung reading natin ng tachometer, no? Nakita niyo yung left gauge diyan, no? So wala pa siyang 1000 revolution per minute. So ito yung stock, no? Wala pang oil catch can, okay? So painitin muna natin yung makina. Tingnan natin mamaya. Okay, dinrive ko na yung sasakyan, guys, no? So nakita natin na mainit na yung makina. 1000 RPM pa rin, ano? So hindi masyadong nagbago. So install na natin yung ating catch can.
Okay, ito na yung ating oil catch can. Na-install na natin dito sa bandang right side ng ating Montero Sports. Makita nyo dyan yung naka-hosling screw, yun ang ginamit natin, ano. So, ginamitan natin siya ng nut, tsaka ng bakal na hindi washer ang ginamit natin. So, kulang siya ng isang screw doon, pero okay lang yan. Matibay ito, hindi siya gumagalaw. Kasi meron siyang tungkod dun. Yan. So, hindi siya babagsak na ganun. Kasi meron siyang suporta. At meron din siyang suporta dito, yung cable tie. Kung sakaling pumreno tayo, hindi gaganon. Hindi aabante itong ating oil catch can. So, itong oil catch can na to ay walang inlet tsaka outlet, no? Yung ibang oil catch can kasi, merong inlet port, merong outlet port, no? Yung sinabi ko kanina. Ito, wala. Parehong port lang yan. So, kahit anong ilagay nyo dito sa breather, tsaka dito sa intake ng turbo, okay lang, no? Walang problema. Okay? So, ganyan yung setup, no? Ganyan lang kasimple. So, start natin ang makina. Try natin. Okay, so okay na okay yung ating installation ng oil catch can, no? Walang problema. No. So, tignan natin yung RPM dun sa loob, ano? Tignan natin kung nagbago. Kanina, wala pang 1,000 RPM yun eh. Kung hindi nagbago, so hindi na choke yung ating makina, no? Tignan natin. Yan, guys, ano? Yan yung malamig pa yung makina natin, so parehas lang, no, katulad nung kanina nung wala pa yung oil catch can. So nakita natin na hindi na-choke yung ating makina. So tingnan natin, hintayin natin na uminit yung makina, tingnan natin kung parehas lang ng RPM. Okay guys, ito na yung ating tachometer. Yan, so hot na yung engine natin. Makita nyo na design pa rin, no? Tulad nung kanina na pinakita ko sa inyong gauge kanina. Yan. So normal na normal, ano? Parang walang nangyari. So perfect na perfect yung pagkaka-install natin ng oil catch can. So ayan yung ating oil catch can. Perfect na perfect, ano? Yan. So ganun lang mag-install ng oil catch can, ano? So, kailangan yung sigurado yung nakapirmi yan, hindi umaalog, ano. Ayan. So, iba't iba ang oil catch can sa market. Pili kayo ng tamang oil catch can para sa inyong sasakyan. Lalo na kung gas yung inyong engine, no? Pili kayo ng magandang catch can. Ayan. So, kung nakatulong itong video na ito, no? Naging helpful sa inyo kung paano mag-install ng catch can, paki-like naman ng video na ito at mag-subscribe din kayo para marami pa kayong malaman, matutuhan na mga DIY project sa mga sasakyan ninyo at maging mekaniko kayo sa sarili ninyong mga garahe. Maraming salamat guys sa uulitin!